The reason I live is to worship you, only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. For the last time, we worship you, oh Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Let's shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Minsan pa po ating awitin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. For the last time, I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have. And nothing compares to the promise I have in you. Panginoon, muli sa iyo po ang pinakamainam na papurit pagsamba sa inyo po ang aming panalangin. Salamat Panginoon, salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pagbasa ng tekstong batayan na dadalhin ni Reverend Benji A. Bringula. Sa Mateo 6:21, ganito po ang sinasabi, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Pagpapalain na makapangyarihang Diyos ang kanyang mga salita na sa umagang ito ay ating pong pagbubulay-bulayan. O kasulatang banal, galing sa kalangitan, sa iyo'y nalulunan, katotohanan tunay, aral mo'y kaligtasan, daming makasalanan. Ang sino man pong may kahilingan at tanging dalangin ay inaanyayahan sa dakong harapan para po sa dalangin pastoral. Sige po. Paniniwala na ang Diyos ay may magagawa sa ating buhay. Panginoon, salamat po sa umagang ito at ang iyong mga anak ngayon ay narito upang patuloy kang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa katatapos naming pagsambang awit
patuloy po naming nadadama ang iyong presensya. Naway natanggap mo ang aming pagsamba, pasasalamat sa pamamagitan ng mga awiting iyon. Salamat po sapagkat may mga kasama kapatid kami na galing ng ibang bansa, mga Kamba family na ngayon ay kasama namin sa pagsamba. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila pagpunta rito at maging masaya ang panahong kasama namin sila sa pagsamba sa iyo. Ang mga anak mo ito'y may mga kahilingan sa iyo. Maaring hindi lamang ngayon sila lumapit para doon. Naniniwala kaming ang iyong katugunan sa kanilang mga panalangin ay hindi nahuhuli, kundi ang tugon mo sa bawat panalangin ng bawat isa ay on time. Naniniwala po kami na ang sagot mo sa bawat panalangin ay kung minsan ay maghintay, kung minsan ay on time, kung minsan ay hindi naayon sa kanyang kalooban. Baka mayroong mas magandang inilalaan o sagot ang Diyos sa ating mga hinihiling. Matuto tayong makiramdam, matuto tayong maghintay, matuto tayong makinig sa kanyang mga sinasabi sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat po sapagkat sa umagang ito ay naririto kami upang pagsalusaluhan, pagbulay-bulayan ang mga salita mong sa amin ay ihahayag ng Pastor Benji. Ang mga bata ay tinuturuan doon sa conference room. Nawa lahat kami ay patuloy na makinabang sa iyong mga salita. Huwag naming ipagpapaliban ang pagpunta sa simbahan sapagkat ang iyong mga salita ang pagkain ng aming kaluluwa. Kung ang aming malupang katawan ay kinakailangan kumain ng pagkaing material, para sa aming physical na pangangatawan, ganun din ang aming spiritual life. Maaring kung madalang makakain ang aming spiritual life ay nagiging malnourished po ang aming buhay spiritual. Subalit sa pamamagitan ng pang-araw-araw na debosyon, linggo-linggo, Miyerkules at iba pang gawaing nakikinabang kami sa iyong mga salita, lumulusog po hindi lamang ang aming lupang katawan kundi ang aming spiritual life upang patuloy naming magamit ito sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sa mga anak mo na ginagamit sa iba't ibang ministry, sa PMK, sa mga umaawit, mga tambourine dancers, sa music ministry, sa mga tech. Patuloy mo po kaming bigyan ng kaalaman upang ang aming pagsambay lalo naming mapagbuti at maihandog po namin ang paglilingkod sa iyo. Ano man po ang hinihiling ng aming mga kapatid na ito, ikaw ang nakakaalam, kaya't sa kanilang pagbanggit ng kanilang mga prayer requests, naniniwala po kaming ikaw ang Diyos na tumutugon. Nawa ay patuloy mo po kaming samahan sa araw na ito, sa umagang ito, at magpatuloy kaming makinabang sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Humayo kayo sa inyong upuan at taglay ang pangako ng Diyos na siya ay tumutugon. Makakaupo na po ang kapulungan. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang kabalagtaan at pasasalamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po, tayo po ay nagpapaabot ng taos-pusong pakikiramay po sa Dalmasio family. At salamat po sa mga naging kinasangkapan ng Panginoon para po sa 2 gabi na naging gawain doon. At hindi pong pinapakiusapan yung mga kids, wala na. Na tayo po siguro, no, sa panahon po ng pag-aawitan ng ating pagsamba ay mangyari po na medyo sabihan po natin kung lalo na kung dyan po sila sa gitna nagdadaan. Tayo po ay nagagalak na i-welcome po ang ating mga kapatid, ang ating pong kapatid na Efren Herrera at kapatid na Cora Herrera. Welcome home po from US.
Gayun din po ang ating mga kapatid galing po ng Canada, ay from US din po, kapatid na Joan Ann Herrera, kapatid na Gerald Rona, at kapatid na Effie and Yui Herrera. Ayan, mamaya po kamayan po natin sila. Gayun din po, from Canada, ang kapatid na Kuya Mario Camba, Ate Messi Camba at si Sandria Camba. Yan, welcome home po sa ating mga kapatid. Tayo po ay nagagalak na kayo po ay muli naming makapiling. Nagagalak din po at nag-uumapaw ang ating mga puso. Last Sunday po ay ginanap po ang ating one-day salary and allowance for the Lord. Yan po ang ating nalikom na halaga, 63,549 over the target amount which is 60,000. Purihin po ang Panginoon sa natatanging paghahandog na ito. Last Friday and Saturday po ay ginanap po ang Men's Conference. Tayo po ay nakapagpadala ng 13 delegado. Sa pangunguna po ng ating Pangulo, Kuya Richard Gallego. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid na dumalo po ng Men's Conference. Meron po bang mag-uulat sa inyo? Wala po. Nagpapatuloy po ang ating mga regular Bible studies, ating putong antabayanan sa ating mga GC. Mamaya po ay gaganapin po ang meeting po ng committee ng 75th Church Anniversary. Next year po, 74th pa lang. So ang 75th anniversary po natin ay sa 2027. Dahil ito po ay 75 years, kaya po kailangan na po nating ikamada ang mga magiging gawain po para po sa pagdiriwang na ito. Kaya po kasama po sa meeting ang mga lupon, atin po at ilan pa po mga kapatid na magkakaroon po ng bahagi po sa pagdiriwang na ito. Atin po nga anyayahan mamayang alas 4, mga sumusunod na kapatid, Ate Grace, Ate Jem, Ate May and Ate Joy Feliciano, Ate Leonie Candelario, Ate Cora Manuel, Ate Ding Kagiwa, Ate Ivy, Ate Pining sa lupon ng misyon, Predikador Richard, isa po sa chair ng ating anniversary, Predikador Ernie sa pagawain, ang ating pastor at ang ating diakonisa. Gayun din po si Ate Rachel Manaloco. So mamaya po magkita-kita po tayo ng alas 4 sa ating pong pagpupulong. Ang katekismo po para sa mga bata ay nagpapatuloy, wala pong katekismo ngayon, kahapon po ay nagkatekismo sila. Sa darating po Miyerkules, midweek service, ganap po na 7:30 ng gabi, tayo po ay sama-samang dumako sa ating bahay-sambahan upang sumamba at manalangin. Ang ating pong speaker, ang Reverendo Benji A. Bringula. Katulad po ng sinasabi ni Pastor, kung nandyan lang kayo sa tabi-tabi, kahit tayo po ay magkita-kita dito sa Miyerkules. Sa darating pong Biyernes at Sabado ay gaganapin po ang board planning sa Aloha Private Resort, Barangay Upig, San Ildefonso, Bulacan. Para po sa mga involved dito, pakisumiti po ang inyong mga plano po ng lupon o kapisanan sa ating pong GC. Sa darating pong linggo, November 30, ay worship through music at first day po ng ating Advent. Sa buwan naman po ng Disyembre, nais po nating i-announce ang mga presider. Sa unang linggo po, ang presider po, kapatid na Eddie Manuel. Pangalawang linggo po, kapatid na Melo Jean Gallego. Pangatlong linggo, kapatid na Erlinda Kagiwa. At panghuling linggo po ng Disyembre, ang kapatid na Abigail Byron. Sa darating pong Sabado, sa susunod po, December 6, susunod na linggo, ang District Grand Christmas Fellowship, nagaganapin po sa Katmon Covered Court, 7:30 to 4, na may registration po para po sa mga adult, 50 pesos, at saka sa mga bata po ay 20 pesos. Ang National Young Adult Convention po on December 13 ay gaganapin po dito sa ating iglesia.
siya. Idalangin po natin ang gawin na ito, lalo na po ang ating Pangulo ng YA ng Distrito, ang Ate Rachel Manaloto. Narito pa po ang iba nating mga gawain para sa buwan, sa mga darating na mga araw, mga linggo. So December 6 nga po, District Grand Christmas Fellowship. December 7, graduation ng Catechism. December 30, National YA Convention. December 21, graduation ng PMK Dancers. Ito po yung ilang linggo po silang nag-train. So ang graduation po nila ay on December 21. Mula po sa November 30, December 7, December 14 at 21, iyan po ang ating linggo ng Adbiento. Ang ating pong simbang gabi ay magsisimula on December 15 hanggang December 23. Ang Congregation's Christmas Fellowship natin ay on December 21. Happy birthday po sa ating mga kapatid. Ngayon po nagdiriwang ng kaarawan niya. November 23 ang kapatid na Marian Morico. November 24, kapatid na Rochelle Cortado de Mesa na nasa Canada. On November 26, kapatid na Lawrence Dane Biron. November 28, kapatid na Joyce Ann Agapito na nasa Canada. November 28, kapatid na Joy Marcelino. November 29, kapatid na Renzo de Mesa. At ngayon po, nagdiriwang po ng kaarawan. Happy wedding anniversary po sa ating mga kapatid November 21, Mr. and Mrs. Nestor Manaloto. November 21, kapatid Mr. and Mrs. Joel Quejada. November 21, Mr. and Mrs. Michael Estrella. Yun lamang po at magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang tanging awit na magmumula sa kapisanan ng iyang ating.
Maraming salamat po sa mabiyayang tanging awit. Ngayon na po ay ihanda natin ang puso at isip natin sa pakikinig. Iwasan po natin ng anumang distraction. Dadalhin po ang ating mensahe ng buhay at katotohanan ng ating Reverend Benji A. Bringola. Salamat, Ate Bane. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome po doon sa ating mga kapatid na balikbayan. At the same time, Jem, bigyan mo sila ng tigi-tigisang sobre para doon sa one day salary natin. Hindi, ang alam ko, hahabol sila, di po ba? Hahabol yung mga yan. So, magbibigay ka na. Okay, ako magbibigay mo niya. Bibigyan sila sobre. Purihin ang Panginoon sapagkat muli ay magkakasama tayo, bagamat ang karamihan sa atin ay mayroong kalungkutan dahil sa pag-uwi sa piling ng Panginoon ng Nanay Heneng. Okay, huwag nating isipin na yun ay family lang. Sa ganong mga pagkakataon, ang dapat nating tinitingnan, iisang dugo tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Magkakapatid tayo sa ilalim ng bandila ng pagiging Kristiyano. Kaya bahagi tayo mga kapatid nung kalungkutan na nararamdaman ng pamilyang ito. At kahapon po ay tinawagan ko po yung aking kaibigang pastor sa United Methodist Church doon po sa pinagburulan nung nag-donate ng lupa si Nana Donata. So sabi po sa akin inilibing na kahapon. Yung pala, kinrenovate. So tinagubilinan ko po ang Pastor Lino na siya po ang pumunta bukas. At may klase po kasi ako ng araw ng Lunes. Ito pong sermon natin ngayon ay mayroon pa rin pong kinalaman sa stewardship. Actually, kadugsong po ito nung sermon natin, nung pong nakaraang linggo. At binago ko lang po yung pamagat. Ang pamagat po ng ngayon ay saan naroon ang iyong puso. Medyo theological ang ating sermon ngayon. At ang panalangin ko, mga kapatid, ay ilabas muna natin yung pong ating mga ibang iniisip at pakinggan po natin itong mabuti ang ating pong sermon. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagiging tao natin ay ang ating pong puso. Pagka po lumalaban ang Gilas Pilipinas ay lagi nating pagka sa basketball, si Stephen Curry yung tingin natin. Pag si Pastor, sumasakit ang dibdib nun. Okay. Ang ating pong talata ay hinango natin sa May. Ayaw. Sa Mateo 6:21, ang sabi po diyan, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din po ang iyong puso. Panginoon, patnugutan niyo po kami. Marapatin po ninyo, Panginoon, na magpakahayag kayo sa amin. At tulungan niyo po kaming mabago ang aming mga puso. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming Pilipino ang lumaki sa kultura ng pagtitipid at pag-iimpok. Kaya nga tayo, kahit sa simbahan natin, ay ilang simbahan na rin po yung aking nadistinuhan, pagkatapos po ng paghahandog, meron silang mga alkansya. Sa Tandansora, dahil yung isang membro doon ay nagtitinda ng baterya, so yung ibinibigay na alkansya, yung pinaglagyan ng tubig. So yun po yung ibinibigay. Dito po sa atin, sa Sapampalay, ang ibinibigay ay baboy. Pero hindi po literal na baboy. Ano po ba'y tawag doon sa ganong alkansya? Piggy bank. So yun po yung. So kasi sanay tayo doon po sa nag-iipon tayo sa pamamagitan ng alkansya.
Meron din po tayong paluwagan. Sa Sapang Palay, meron niya. Sumali ko minsan, hindi na ako pinasali. O hindi na ako inalok na sumali. Siguro hindi ako nakapagbibigay. Totoo ba yun? O yung Ipon Challenge. No? May magagandang aral po yan. Yung po kasing halaga ng puso ay nasusukat sa kung ano yung inuuna mo. Yung halaga ng puso ay nasusukat sa kung ano yung inuuna mo. Kaya po minarapat ko na ang pag-aralan po natin ay ito pong Mateo 6:21 na pinalalim o hindi lamang kayamanan ang sentro ng ating pagnanasa at pagsamba. Mas pinalalim ni Jesus ang katotohanan ito upang makita natin at matuklasan natin kung ano ba ang ating kalagayan talaga sa harap ng Panginoon kapag ka po pinag-uusapan natin ang puso. Alin dyan? Yung pong radikal na panawagan na muling inanay ang buong buhay sa pamamahala. Kamay talaga siya. Kaya pagka po medyo makakabuhin siya ng nagawa sa akin, hindi ko makasabi kasi kaya po kasi isa lang ako sa pagkakas na sila ka-apos niya sa very sexy sa atake. Lagi kong binabagay sa inyo mga kapatid, kapag tinitingnan ng Panginoon yung ating puso, at actually yan talaga ang lagi tinitingnan ng Diyos. Tinitingnan natin pwedeng ihiwalay yung kadalas ng binabagay ng mga kasunod sa lalo na sa ipangalawang ito sabihin ito na ang sino man ang nagpapag sa aking Kristo ay isa na kasi pagka hindi puso ang bago, wala akong nangyayari pagbabago sa kasama. Hindi ang pili na sa puso ng tao. At ang kasulatan ng isang tao na Lang hanggan ay yung pagbabago kay Kristo. Kasi sinabi ko sa inyo nakarang linggo, maraming nagbabasa ng banal na kasulatan pero sinners. Maraming nagsisimba pero sinners. Maraming nagsasabi siya ay Kristiyano pero sinners pa rin. Bakit? Kasi kadalasan nasabi lang nila ito pero yung buhay ay walang pagbabago. Kaya ang tunay na isang tao ay ang puso natin. Kaya yung pong radikal na panawagan na muling ihanay ang buong buhay sa pamamala ng Diyos sapagkat sa buong sermon ng Mount, sa Sermon on the Mount, sa Matthew chapter 5 verse chapter 7, itinuro ni Jesus na ang tunay na katuwiran o righteousness ay hindi panlabas na anyo lamang, kundi pagbabago ng puso. Okay, hindi lang nakikita na nagbago ka ng dati mong gawi, pero ang kauna-unahang tinitingnan dyan kung papaanong nagbabago ang iyong puso. Kaya sa Mateo 6:21, ang sabi dyan ay hindi lang simpleng babala tungkol sa pera, ito ay theological na pahayag tungkol sa lordship. Kung sino o ano ang tunay na pinaghaharian ng puso ng tao. Yan po yung sa Bagong Tipan. Sa teolohiya ng Lumang Tipan, ang puso ay hindi lamang damdamin.
Ang puso ay hindi lamang damdamin, kundi ang sentro ng pag-iisip, hangarin, at desisyon. So pagkatingin po natin yan sa Hebrew, makikita po natin dyan na ang laging pinag-uusapan ay yung sentro ng pag-iisip, hangarin, at desisyon sa buhay. Kaya nang gamitin ni Jesus ang salitang ito, malinaw ang kanyang nais na sabihin sa atin. Na ang kayamanan ang nagdidikta kung sino ang tunay na hari sa buhay ng isang tao. Ang kayamanan. Ito ang nagdidikta kung sino ang tunay na hari sa buhay ng isang tao. Ayon po sa isang theologian, yung pong konsepto ng kayamanan dito na thesaurus ay sumasaklaw sa lahat ng bagay na pinaglalaanan ng pinakamataas na halaga. Hindi lamang material na ari-arian, kundi ambisyon, relasyon, at pagnanasa. Kaya nga kung minsan, mga kapatid, nalalaman natin kung ano yung laman ng puso ng isang tao, kung paano siyang nagpapasya sa kanyang buhay. Kaya nga ang banal na kasulatan din ang nagsabi sa atin, mag-ipon ka ng kayamanan saan ka mag-iipon ng kayamanan? Pag si Jesus ang nagsabi, sa langit. Pagkatapos sinabi niya, sapagkat ang kayamanan sa lupa ay nasisira. Sapagkat sinabi niya rin doon, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ibig sabihin, hindi lang material na ari-arian, kundi kasama yung ating ambisyon, kasama yung ating relasyon, at kasama yung ating pagnanasa. Theologically, ipinapakita ni Jesus ang isang prinsipyo ng kaharian na ang puso ay sumusunod kung saan nakatalaga ang pagsamba. Ang puso ay sumusunod kung saan nakatalaga ang pagsamba. Ipinaliwanag ito ni N.T. Wright. Sabi niya, explains that Jesus is confronting the human tendency to build identity on earthly treasures. Mga bagay na pansamantala ang kanyang pinaglalaanan ng kanyang panahon, hindi yung realidad na gustong ituro ng ating Panginoon, yung kingdom of God. Hindi niyo ba napapansin, mga kapatid? Kaya mahalaga na pinag-aaralan to. Kung minsan kahit araw ng linggo inaagaw yung atensyon ninyo. Imbes na yung araw ng linggo ay para sa Diyos, inaagaw ito ng inyong mga atensyon. Ano yung umaagaw ng atensyon? Material, relasyon, at ambisyon sa buhay. Bakit ko binanggit yun? Maraming tao na talaga, kahit na may panawagan si pastor na kung araw ng linggo ay pagkaloob natin sa Panginoon, pero hindi natin magawa kasi meron tayong mga bagay na hindi maiwan. Nandyan yung trabaho, di ba? Andyan yung mga pangarap natin sa buhay, andyan yung ating mga ambisyon. Kaya imbis na sana, ibubuho. Ito, tingnan nyo to yung realidad na ito, mga kapatid, no? Kung minsan, dalangin tayo ng dalangin, kung bakit parang hindi dinirinig ng Panginoon yung ating mga prayers, dahil baka hindi ang Diyos ang nauuna sa atin. Malinaw naman ang scripture And all these things shall be added unto you. Sabi niya, and all these things shall be added unto you. Matthew 16 yan 33. Pero ang hinihingi niya na nakapalit noon, na ibibigay niya yung lahat ng bagay para sa atin. Ano yung hinihiling niya, mga kapatid? Unahin mo ang kaharian ng Panginoon. Kaya kung minsan, halos nagkakasugat, nagkakakalyo na yung ating mga tuhod, nagtataka tayo, bakit parang hindi dinirinig ng Panginoon yung ating mga panalangin? Dahil baka kaya lang tayo nanalangin dahil meron tayong pangangailangan. Materially. Baka meron tayong pangangailangan na merong kinalaman doon sa ating mga ambisyon.
Kaya ang sabi ni pinaliwanag ni N.T. Wright explains that Jesus is confronting the human tendency to build identity on earthly treasures. Karamihan kaya nga pati yung nangyayari sa bansa natin ngayon, di ba? Bilyon ang nawawala. Ayun na ang Panginoon nila, patuluyang magkaroon na ng pagsisinungaling. Hindi kaya nila alam na isa sa 7 dangerous sin na sinasabi sa banal na kasulatan ay ang pagsisinungaling? Magsinungaling ka sa maliit, magsinungaling ka sa malaki, sinungaling ka pa rin. Kaya nga ang Biblia, yung wisdom na pagka pinagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mas pagkakatiwalaan ka doon sa mas malaking bagay. Kaya kung gusto natin na pagkatiwalaan tayo ng Panginoon doon sa mga bagay na gusto natin, ang unang-unang bagay na dapat na makita ng Panginoon sa atin yung mapagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay. Kaya doon sa verse 19 hanggang 20, ang pagtuturo ay tungkol sa dalawang uri ng kayamanan. Yung dalawang uri ng puso. Ayon po kay John Stott sa Matthew 6:21 ay diagnostic theology. Pagsusuri sa kaluluwa. Hindi itinuturo ni Jesus ang moralism. Tinatarget niya ang orientation of the heart, kung saan nakaangkla ang yaman, doon naguugat ang karakter, decision at pananampalataya ng isang tao. Kaya ang tindi ng panawagan ni Jesus, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, at sinabi niya, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sinasabi niya na ang kayamanan sa lupa ay pansamantala lang. Kaya nga sinabi niya, ang kayamanan sa lupa ay sinisira ng tanga, ninanakaw. Pero yung kayamanan sa langit, hindi ito kayang sirain. Ang daming magulang ang nag-abroad. Pero ang nagsasuffer, yung mga anak, naibibigay yung material na bagay. Pero paano naman yung relasyon? Tama ba o tama na? Baka mas kailangan ng mga anak natin, tayo, kaya kung minsan may mga anak na hindi mo maunawaan kung ano yung kanilang dinadala. Sa madaling sabi, ito pong talata na ito na ating pinag-aaralan ay isang theology na nagsisiwalat na ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang tungkol sa panlabas na kilos, kundi tungkol sa direksyon ng puso. Kasi pagkaantingin natin yung panlabas na kilos lang, magsimba ka lang ng Sunday, umattend ka ng midweek service, na ipakikita mo kung paano kang sumusunod. Pero ang gustong iparating ng ating Panginoon Kristo, hindi lang yan tungkol sa panlabas, kundi tungkol sa direksyon ng iyong puso, kung paano kang nagbabago sa loob at ang resulta nito yung pagbabago sa labas. Hindi pwede na nagbabago ka sa labas pero yung kalooban ay hungkag. Parang isang libingan na maganda yung pero yung loob ay bulok. Yun ang ayaw ng Panginoon Kristo. Kaya niya sinasabi sa atin na mag-iumpa ng kayamanan sa langit. Sapagkat kung saan naroon ang iyong puso, naroon ang iyong. Kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon ang iyong puso. Sa Pilipos 6:9, Matthew 6:9, sabi mo tayo, mag-iumpa ang kayamanan dito sa lupa. Dito may naninilataan at kalawa at may nakapasok na pagnanakaw. Nalito ko yan. Tingnan verse 20. Sa halip, ipunin ninyo ay mga kayamanan sa langit. Doon walang naninilataan at kalawa at walang nakakapasok na pagnanakaw. Mga kapatid, nag-iibig pa lang po ako ng introduction. Yung mag-ibig, yung introduction. Kaya medyo mahaba yun. Ano napaka-bless mo mga malimay natin makakakita na naman kayo mga pagsalita mo. Sapagkat ang mga sa mga bagay, sa mga ay sinasabi ni Jesus na
Sinabi niya, yung matalim na pahayag na ito ay naglalanta ng tatlong kondisyon ng tao. Una, ang kayamanan ang nagpapakilala sa tao kung sino. Ang kayamanan ang nagpapakilala sa tao kung sino siya. Nung pong investigasyon nung kay Bryce Hernandez, tsaka sino yung head assistant si Bryce Hernandez si Alcantara. Ang libangan nila, magpatalo ng milyon sa casino. Magpatalo ng milyon sa casino. Andun na yung kanilang puso doon sa lahat ng kanilang mga tinatamasa na ito. Sabi sa banal na kasulatan, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Noong panahon ni Jesus, noong panahon ng ating Panginoon Kristo, malinaw na yung pagkakaiba sa pagitan ng kayamanan na iniipon, yung grain, yung oil, yung cloth, at yung gold. At kayamanang ginagamit sa araw-araw. Sa Judea, ang mga tao ay madalas nawawalan ng yaman dahil sa kalawang, bukbok, magnanakaw at digmaan. Hindi naman katulad ngayon no? Ang kayamanan mo, ilagay mo lang sa isang maganda-gandang vault o kaya ilagay mo sa isang bangko, medyo kahit na masunog yung bahay mo, na ililigtas yung kayamanan. Pero nung kanilang kapanahunan, walang ganon. Yung kanilang mga iniipon, nandun lang sa kanilang mga tahanan. Yung kanilang grain, yung kanilang oil, yung kanilang cloth, yung kanilang gold, nandun lang. Pero kadalasan, ang mga bagay na ito ay nawawala o nasisira dahil sa mga sinabing sumisira ng material na bagay. Kaya ang malaking tanong sa kanila, saan dapat mag-ipon? Saan dapat mag-ipon? Ako, hindi ko po galing mag-ipon sa bangko kasi wala naman ako ibabangko. Wala naman ako ibabangko. Okay. Saan dapat mag-ipon? Yun yung sinagot ni Jesus. No, doon sa kanilang cultural, sa pagtingnan natin yung historical background. So yung mga material nila nasisira, nabubulok, kaya ang tanong nila, saan mag-iipon? Kaya ang tugon ng Panginoon sa kanila, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Kasi yung lahat ng bagay dito sa lupa nasisira. Lahat ng kayamanan dito sa lupa nawawala. Naalala ko nung Undoy, merong isang bata, ang dami niya nang naipon na mga sa ilog nag-aabang sila ng kalakal, ang dami na. Pero biglang tumakbo yung bata nang mabilis pa uwi. Yung pala, nakakuha ng isang bag na 600,000 ang laman. Nakakaawa yung may-ari nun. O ibig sabihin, ipinakikita lang yung katotohanan ng buhay na po pwedeng anumang mga bagay na material dito sa lupa, posibleng mawawala sa'yo. Sa kulturang Pilipino, sinasabi, kung ano ang mahalaga sa iyo, doon ka laging bumabalik. Sa kultura natin mga Pilipino, kung ano yung mahalaga sa iyo, doon ka laging bumabalik. Lugar, di ba? Pagkain, paboritong kape, no? Yun ang binabalikan mo kasi yun yung mahalaga sa iyo. Naging mahalaga sa iyo kasi nagustuhan mo na. Pero kung hindi mo nagugustuhan ang isang bagay, hindi mo yung babalikan. Ito rin yung parehong prinsipyo ng mga Hebreo o ng mga Hudyo. Ang puso ang trono ng tunay na pagkakakilanlan. Madalas nilang sabihin yan, na ang puso ang trono ng tunay na pagkakakilanlan. Ibig sabihin, makikilala mo ang isang tao kung ano siya, kung sino siya, kung ano yung kanyang mga ginagawa sapagkat iyon ang laman ng kanyang puso. Di ba biblically, kung ano ang laman ng iyong puso, iyon ang lumalabas sa iyong bibig. Kaya kung palamura ka, wala talagang pagbabagong nangyayari pa sa'yo. Hindi ka pa talaga Kristiyano.
Mubusina po ako, ha? Dapat kasing malaman natin yung realidad at yung katotohanan ng buhay. Kasi ang puso ang trono ng tunay na pagkakakilanlan. Kung gusto mo makilala ang isang tao, obserbahan mo kung ano yung kaniyang ginagawa. Kaya lang, ang malaking problema natin dyan, hindi mo makikilala ang isang tao kapag hindi mo siya nakakasama. Makikilala mo lang isang tao kapag ka nakakasama mo na. Kaya nga mga kapatid, ingat tayo. Ingat tayo. Ingat tayo mga magulang sa ating mga anak. Ang mga anak natin, lalo na yung mga nag-aaral, walang bukang bibig sa kanilang mga teacher kundi yung nangyayari sa bahay. Amen? O sino yung mga guru dyan? Pinagmamalaki ko pa naman kayo, sabi ko pagka may convention, ang mga taga-Sapampalay, karamihan teacher. Ngayon tinatanong ko kung sino mga teacher, ayaw nyo magtaas ng kamay. Ayan, di ba? At doon sa mga magulang, ang bukang bibig, kayong mga teacher. Bakit ko nasabi? Teacher si Jack Grace, principal siya. Yung mga naririnig niya na pag-uusapan naming dalawa. Kaya ingat tayo. No? Ingat tayo dahil mahalaga ang puso at nakikita ng mga bata kung ang kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yung pong salitang kayamanan dito ay thesaurus, mula sa ugat na sa ating salitang English na thesaurus. Pagka tinignan mo yan, parang, ang ibig sabihin niya parang dictionary lang. Ang thesaurus ay isang uri ng aklat o sanggunian na naglalaman ng mga kasing kahulugan, synonyms o kahit na yung antonyms ng mga salita. Kung hahanapin mo ang thesaurus, yung salitang masaya, makakakita, meron kang isang salita na gusto mong malaman, yung kanyang synonyms, yung kanyang antonyms, titingnan mo yung thesaurus. Ang ibig ko lang sabihin, ang thesaurus ay imbakan ng mga karunungan. Ibig sabihin, yung kayamanan na dito nagsimula yung salitang thesaurus ay dito niya iniipon. Ito yung kanyang kayamanan. Kaya pagka ang Diyos ang tumingin, ang unang-una niyang tinitingnan sa iyo ang iyong puso, kung saan naroon ang iyong karunungan, kung saan naroon ang iyong puso. Okay, yung puso. Ang puso ay kardia. Hindi emotion lamang, kundi kabuuang pagkatao, isipan, hangarin. Yung pong kardia ay salitang Griego na ang literal na kahulugan ay puso, sentro ng pag-iisip. Dito nagmumula ang pag-unawa, pagdedesisyon at mga plano. Sentro din ng damdamin. Dito nagmumula ang kagalakan, takot at pag-ibig at kalungkutan. Sentro ng moralidad at kalooban. Dito nakikita kung ano ang tunay na hangarin ng tao. Mabuti man yan, masama man yan, buong pagkatao ginagamit itong pantukoy sa inner person o core identity ng isang tao. Kaya nga yung kantang, sana dalawa ang puso ko, hindi pwede yun. Kasi isa lang ang puso. Ang pwedeng mangyari, dalawa yung kayamanan mo. Pero kung sino yung mas mayaman, mas marami doon sa kayamanan mo, doon mo dinadala ang puso mo. Nakukuha niyo po ba ako mga kapatid? Amen po ba? Yung, baka mamaya, salita dito, hindi, no? Okay. Para sa kultura at wika ng banal na kasulatan, mas malalim ang ibig sabihin nito kaysa sa pisikal na puso ng tao. Kung ano ang iniingatan mo sa iyong puso, iyon ang tutuparin at susundin ng iyong pagkatao. Naniniwala po kayo dyan? Diba? Kung ano ang iniingatan mo sa iyong puso, iyon ang tutuparin at susundin ng iyong buong pagkatao. Kaya totoo yung sinasabi sa aklat ng mga awit, kung ano yung laman ng puso, yun yung lumalabas sa bibig ng tao.
Kaya dapat pinakakaingatan natin yung laman ng ating puso. Kasi dahil doon, pwede tayong maging katitisuran. Di po ba? Pwede tayong maging katitisuran. Sa banal na kasulatan, mas mabigat yung parusa doon sa katitisuran kaysa doon sa natitisod. Yung katitisuran, ang sabi, tatalian daw ng May. Ayan. Yung pong konsepto ng treasure sa Jewish ethics ay laging nakaugnay sa moral allegiance. Ang iyong kayamanan ang nagpapakita kung kanino katapat. Nasusuri yan kahit sa panahon natin. Yung may trabaho ka ng araw ng linggo. Kaya lang kasi, halimbawa, yung trabaho pagkagaling sa company, wala kang magawa eh. Di ba? Yun ang ibinigay ng company eh. Kahit nga ngayon, araw ng linggo, may pasok yung mga bata eh. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, kung yung business mo ay sarili mo, kung yung business mo ang ikaw ang nagpapalakad, siyempre, pagka sinabing business mo, ikaw yung boss, ikaw ang nasusunod. Diyan masusuri kung sino ka. Diyan makikita ng Panginoon kung gaano mo siya kamahal. Ang iyong kayamanan ang nagpapakita kung kanino ka tapat. Parang ayaw niyo akong pakinggan. Sarap. Ano? Ang Panginoon ay nasa kanyang banal na templo. Ano ang sagot doon biblically? Tumahimik ang buong lupa sa harap niya. Ramdam na ramdam natin yung presensya ng Panginoon. At alam kong ang Panginoon ay nagpapahayag sa atin sa pamamagitan ng ating mga relasyon sa Kanya. So yung treasure sa Jewish ethics ay laging nakaugnay sa moral allegiance, ang iyong kayamanan na nagpapakita kung kanino ka tapat. Sabi ni John Stott, the heart follows the shadow, the treasure, like a shadow follows the body. Hindi humihiwalay, hindi humihiwalay ang ating anino sa ating. Sabi ng matatanda, pagka daw naglakad ka nang wala kang anino, ay vampira ka. Ewan ko kung gaano ka. Ganyan din ang ating kayamanan. Dito sumusunod yung ating mga puso. Kaya ulitin ko mga kapatid, kaya alam ni Jesus yun eh. Hindi naman natin kayang itago at hindi natin kayang itago sa Panginoon yung laman ng ating puso. Alam ng Panginoon kung sino yung sinusunod natin. Alam niya yon. Hindi natin pwedeng pasubalian yon. Kaya ang lagi niyang paalala kahit nung sa mga Judean Christians, sinasabi niya, ano yung gagawin namin? Yung mga iniipon namin, sinisira ng tanga, ninanakaw. Saan kami mag-iipon ng kayamanan? Sabi ng mga taga-Judea. Sabi ng Panginoon, di mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Kasi sa langit, walang nagnanakaw, walang masisira, at tumutubo yon. Ano yung tubo nun? Kapayapaan sa lupa, at yung pinakamatinding investment nun, pag kumita yon, sa langit. Amen? Kaya mga kapatid, pag-isipan nating mabuti, lagi nating pag-iisipan yung ating kalagayan. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, sabi ko po doon sa lecture ko sa men's conference sa San Antonio, Quezon, sabi ko sa kanila, ang buhay natin ang nagpapahayag kung sino tayo. Ang buhay natin, yan ang nagpapahayag kung sino tayo. Kung ano tayo, hindi lang sa harap ng tao, hindi lang sa harap ng ating kapwa, lalong higit sa harap ng ating Panginoon. The heart follows the treasure like a shadow follows the body. Kung gusto mong malaman
kung ano ang tunay mong pagkakakilanlan, huwag mong tingnan ang iyong sinasabi. Ang tingnan mo kung ano ang inuuna mo. Kung ang inuuna mo ba ay ang Diyos o kung ang inuuna mo ay ang kayamanan. Parang ganito. Kung pera ang kayamanan, pera ang magdidikta ng puso. Di ba? Kung karir ang kayamanan, karir ang maghahari sa desisyon. Kung Diyos ang kayamanan, siya ang magtatakda ng direksyon ng buhay mo. At tandaan ninyo, pag ang Diyos ang nagdirekta ng buhay natin, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Lalo na mga young adults, mga kabataan, kumusta yung inyong karir? Ito ba yung nagdidikta ng ating buso ng buhay? Nang dahil dito sa mga karir na ito, ang napapabayaan natin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya kung minsan, may mga lumalapit sa akin, Pastor, tagal ko na pong ipinapanalangin yung gusto kong mangyari sa buhay ko pero walang katugunan ng Diyos. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi ko po kayang sagutin yan. Pero kayo, kaya ninyong sagutin yan kasi kayo ang nakakaalam kung anong klaseng relasyon meron kayo sa Diyos. Sino, mga kapatid, ang tunay na nagmamay-ari ng iyong puso? Ang Diyos o yung kalaban ng Diyos? Pera, karir, pangarap, etc. etc. Taas nga yung kamay na alam niyang ang naghahari sa kanyang puso ay ang ating Panginoon. Amen. Alam, merong hindi maitaas na ganun. Parang may pigsa sa yun. Amen, mga kapatid. At nakikita ko naman yan. Alam niyo, pinagmamalaki ko kayong lagi. Kaya nga, nung mag-lecture ako sa San Antonio, Quezon, sabi daw kay Don Edwin, bakit puro sapang palay lang yung binibida ni Pastor? Siyempre, Pastor, ako ng sapang palay. Pinauna ko sa kanila bago ako magsalita. Si Pastor Benji po ay bias. Diba? Siyempre, yung ibibida ko sa pampalay kasi pinagmamalaki ko kayo. Wala pa akong nakita sa 36 na taong pagiging pastor ko sa Yemilif, Tandansora, Santa Mesa, Malate, Katedral, Mag-asawang Sapa, yan lang po naging destino ko sa loob ng 36 Banlat at saka Novaliches. Pero sa Sapang Palay lang ako nakakita na ang dalo ng ating midweek service, 50 pataas. Kaya ang tanong, kaya kanina umaga, Pastor Kuya Lino, ang hawak kong subject na binigay sa akin last week, preaching, hermeneutics, kanina biglang binago. Ang ibinigay sa akin, admin, church administration. Sabi ko, bakit biglang nabago ang hinihanda kong mga tungkol sa preaching? Kasi nakita nila daw yung nangyayari sa kongregasyon natin. Di ba magandang bagay yun? Natutuwa ako na nakikita ko na yung puso natin, pagka tinignan ko, sinuri ko ang ating iglesia at tinignan ko yung panlabas na kalagayan ng ating iglesia, ang nakikita ko, ang puso ninyo nasa Diyos. Pero hindi ko alam kung yun ba talaga ang nakikita ng Diyos. Point 1 pa lang, meron pa akong 2 puntos. Haba na akong mag-sermon nitong si Pastor. Si Jack is speaking, kasalukuyan nagsisermon din yun, no? Sa anniversary ng Atate. Huwag ganyan! Ayan. Ganyan kayo eh. Kaya alam niyo itong mga kalalakihan na to, pagka hindi ako kasama, natatakot ako, matindi yung kabog ng dibdib ko pagka magkakasama sila. Okay, saan naroon ang iyong puso? Literally, pag tinignan ko, panlabasan nyo, sasabihin ko nasa Diyos. Kasi ang sipag natin eh.
Kasi pagkatapos ng ating pananambahan, ang malaking porsyento ng ating mga miyembro naiiwan, nagsa-Sunday school. Nakikita ko yun. At ipinagpapasalamat ko sa Panginoon yun. Pero mga kapatid, sa bandang huli, ang pagsusuri ng Panginoon ay kung ano talaga ang laman ng ating mga puso. Hindi kasi po, papaulit-ulit ako mga kapatid, kasi gusto ko talaga nagigising tayo. Ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, yung nagkaroon talaga tayo ng pagbabago sa buhay. Hindi na yung dati nating pagkatao ang nakikita ng Panginoon sa atin. Okay, magpasalamat na tayo sa Panginoon, naranasan natin yung mga kasalanan na hindi tayo kinuha ng Panginoon. Diba? Baka kung kinuha tayo ng Panginoon doon sa panahon na nagkakasala tayo, impyerno ang pupuntahan natin. Ang kagandahan sa Panginoon, dahil God is love, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Pero tandaanin natin, ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Makatarungan siya. Kapag ang tao nagpatuloy sa kanyang mga ginagawang kasalanan, mapapahamak siya. Ikalawa, pangalawa na ha, pakibasa nga po. Ganda, no? Ang puso ay hindi neutral, sumusunod ito sa kayamanan. Hindi siya malahininga. Ang malahininga, nakagitna. Hindi mo alam kung mainit o malamig. Kapag ka neutral, matinding kasalanan yun sa Panginoon. Okay, ang puso ay hindi neutral, sumusunod ito sa kayamanan. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Mga kapatid, palagay ko wala naman tayong pag-uusap dyan, hindi ho ba? Si Jesus ang nagsasabi niyan eh. Ang sinasabi ni Jesus, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Si Jesus ang nagsasabi niya, mga kapatid, hindi po si Pastor Benji. Sa kultura ng mga Hudyo, walang konsepto ng mga kapatid, sa kultura ng mga Hudyo, walang konsepto ng divided heart. Ang puso dapat buo, shema, yung panalangin ng mga Hudyo. Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso. Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso. Unang utos. Doon sa 10 utos, hinati sa dalawa. Hinati sa dalawa yung 10 utos. Yung una, hanggang ika-5 utos, ang sinasabi ron, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso. Yung ika-6 hanggang ika-10, may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Kaya nung sa John, pinaliwanag ng Panginoon, kasi parang ang hirap sundin kapag ka-10 yung makikita mong utos eh. So nagkaroon ng revision. Pero hindi nangangahulugan na binaliwala yung 10 utos. Ang pagsunod ay hindi aksidente. Ang sinasabi ng mga Jewish rabbi, ang sabi niya, kung ano ang pinipresyohan ng tao, iyon ang hinahawakan ng kanyang kaluluwa. Yan ang sinasabi ng mga Jewish rabbi, ng mga guro ng mga Hudyo. Kung ano ang pinipresyohan ng tao, iyon ang hinahawakan ng kanyang kaluluwa. Ibig sabihin, kung ano, dahil pinipresyohan, mahalaga. At dahil mahalaga para sa kanila, yun ang hinahawakan ng kanyang kaluluwa. Ganito rin sa kultura ng mga Pilipino. Kung ano ang binibilang mo araw-araw, iyon ang mahalaga sa iyo. Kung ano ang binibilang mo araw-araw, iyon ang mahalaga sa iyo. Kung ang binibilang mo lagi ay pera, yun ang mahalaga sa iyo. Kung ang bisyo, ang kayamanan, doon umiikot ang isip mo. Nung hindi pa ako Kristiyano, 17 hanggang 19 years old, kasi 19 nagpunta na ako sa seminaryo at 20. Ang laman lagi ng isip ko, marijuana. Doon umiikot yung isip ko. Pagkagising pa lang sa umaga, ewan ko kung alam ni Richard to, morning glory.
Morning glory. Marijuana. Yun. Natatawa si Kuya Bobby. Siguro magka-chonky kayo ni Richard. No? Sino ba ka-chonky? Sino ba tinuturo mo? Si Chairman. Hindi mga kapatid, nagdaan tayong lahat dyan. No, karamihan. Pero ang Panginoon napakabuti. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magbago. Pero kayo mga kabataan, wag na wag niyong susubukan yan. Ang marijuana, walang pagka nahuli sa'yo. Walang, ano tawag doon? Walang bail, no? Walang, ano sa Tagalog, walang piyansa. Kahit na isang stick lang ang nahuli sa'yo. Kung ano ang binibilang mo araw-araw, iyon ang mahalaga sa'yo. Kung ang laging iniisip mo ay ang bisyo, kayamanan, doon umiikot ang isip mo. Yung pong pandiwang naroon din ang iyong puso ay future indicative, isang tiyak na realidad. Hindi tanong kung susunod ang puso, ang tanong ay kanino. Sa Greek, ang puso ay didikit sa kung ano ang kayamanan. Kung ano ang pinagyayaman mo. Doon dumidikit ang puso mo. Kaya kapag kakayamanan, ang ating iniisip lagi mga kapatid, baka mahirapan tayong, di ba sabi, mas madali pang pumasok sa butas ng karayom ang isang kamelyo kesa sa kayamanan. Tama ba? Sa isang mayaman. Sa isang mayaman. Mas madali pa daw. Imposible yun. Yung needle hole. Sa Israel, yung Jerusalem, nalalagyan siya ng matataas na bakod at hindi lang basta mataas, malalapad na bakod kasi yung ibabaw ng bakod na yon, lakaran ng mga gwardiya, gwardiya sibil. Pagkagabi, yung lahat ng gate ng syudad sarado. Pero merong tinatawag doon na butas ng karayom. Para mas maging maliwanag sa atin. Yung butas na karayom na tinatawag doon, yung isang kamelyo, tinuturuan nilang lumuhod. Kasi kamelyo ang talagang sinasakyan nila sa Middle East. Pagka ang kamelyo naturuang lumuhod, nakakalusot siya doon sa needle hole. Kaya sinabi, mas madali pang pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kesa sa isang tao na ang pinapahalagahan niya ay ang kayamanan. Sabi ni Dallas Willard, sabi niya, ang puso ay the executive center of life. Ito ang gumagawa ng desisyon. Kapag mali ang kayamanan, mali ang direksyon ng buhay. Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi mga kapatid sa inyo, yung sinasabi ng Panginoon na mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ang nakakatakot ito. Ang puso ay hindi sinusundan ng Diyos. Umiiwas nga ang tao sa Diyos hanggat maaari, iniiwasan ng tao ang Diyos. Kasi pagka nagpupunta ka sa church, minsan naiinip tayo. Nainip ka na nga, mag-o-offering ka pa. Di ba? Kadarating mo na nga lang, galing ka sa ibang bansa, bibigyan ka pa ng sobre para doon sa everybody's birthday. I'm sorry sa mga kapatid natin dyan. I'm sorry, pero alam nyo mga kapatid, hindi kasi pwedeng paghiwalayin yung pagsamba at saka offering. Biblical yun. No? Pagka sumamba ka, may offering. Pag nag-offering ka, sasamba ka sa Diyos. Hindi pinaghiwalay yun. Naipahayag ito kung saan mo nilalagay ang oras mo, ang lakas mo, ang pera mo, at iniisip mo bago makatulog, doon sumusunod ang puso mo. Halimbawa, si Jack Grace, ayoko siyang pinapanood ng mga horror movies Pero gustong-gustong nanonood. Sabi ko, Mama, devil ko niyan inspired ng ko niyan Kaya pagka nanonood ng kaya pagkagabi, pinapatay ko yung internet. Ang problema, pagka natulog na ako, susinda naman, yun naman ni Shine, no? Pagka nanonood siya ng mga horror movies, natutulog kami, biglang sumisigaw. Nananaginip. Minsan, gusto kong gumanti, sasampalin ko ba?
Hindi, huwag mo ako. Ay, nakalive! Di ba? Nagbibiro lang ako. Alam niyo naman ako, Leon. Ang problema sa Leon, matapang yung tagapag-alaga, nanlalatigo. Di ba? Okay, kung hindi nakaugnay sa Diyos ang kayamanan, hindi rin niya susundan, no? Kung hindi nakaugnay sa Diyos ang kayamanan, hindi rin siya ang sinusundan ng puso. Sabi ko sa inyo kasi sa Greek, ang puso dumidikit kung saan naroon ang iyong kayamanan. Kumusta mga kapatid? Yung puso ba natin ay talagang sinusundan ng Diyos? Ang puso ay hindi sinusundan ng Diyos ng aksidente. Naipapahayag ito kung saan mo inilalagay ang oras mo, ang lakas mo, ang pera mo, at iniisip mo bago ka matulog. Kaya mga kapatid, kasama dyan yung oras. Ang pananambahan natin alas 8. Kaya dumating tayo ng alas 8 Gs, ewan ko sa inyo. Huwag niyong idadahilan sa akin na naiintindihan tayo ng Panginoon. Tandaan natin, ang unang-unang tinitingnan ng Panginoon, every time, lahat ng ating ginagawa, ang unang-unang tinitingnan ng Panginoon, yung laman ng ating puso. Yung laman ng ating puso. Wala siyang ibang kasi yung gawa, napepeki eh. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi lamang sa bibig, kundi sa direksyon ng ano? Ng puso. Amen po ba? Pangatlo na. Magalit yata sa akin ni Ate Sally nito. Tagal eh. May isang oras na? May isang oras na? May gitna? Kontra ka talaga sa akin kahit kailan. Kundi ka lang si Don Edwin. Matagal na kitang tiniwalag. Ikatlo, pakibasa po. Alam niyo mga saksi ni Jehovah, pagka nagsermon ng pastor nakaupo, 2 oras, pinapahalagahan nila yon. Kasi yun yung pagkaing espiritual. Sa atin, pagka tumatagal ang sermon, pinapakita pa sa akin, tinataas yung rilo. Pagpalain sana kayo ng Panginoon. Okay, di ba masaya naman? Di naman kayo naantok, di ba? Kasi pagka nakatulog kayo o inantok kayo, abay saan kayo nakakita ng ganon? Blessing talaga yung simbahan sa inyo. Nagsimba ka na, nakatulog ka pa. Di ba? Di ba blessing yon? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan sa lupa, di naninirang tanga at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impukin ninyo ay mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang. Sa unang siglo ng mga Hudyo, yung kalagayan ng mga Hudyo ay hirap sila sa kabuhayan dahil sila ay nasasakop ng mga ibang bansa. Pinagtatangkaan yung kanilang buhay, inaapi sila ng mga taga-Roma, kaya natural na ang mga taong ito ay gusto nilang makaipon ng pera. Yung iba, para makaalis doon sa lugar na kanilang kinilalagyan para mga ibang bayan. Pero yung mga nais na mga taong ito, kabaligtaran doon sa itinuro ni Jesus. Sabi niya, patuloy na mag-impok sa bagay na hindi inaagnas, hindi ninanakaw at hindi kumukupas. Ang sinasabi niya, kung meron man tayong dapat na gawin sa buhay na ito, yung tayo ay mag-ipon o mag-imbak ng kayamanan sa langit. Ito yung kabaligtaran ng kultura ng consumerism. Kung saan ang sukatan ng halaga o ang dami ng pag-aari, iyon ang kanilang pamantayan. Matatapos na po, konting tiis na lang. Ngunit ayon sa kultura, sa kaharian ng Diyos, ang puso ay nagiging tama lamang kapag tama ang kayamanan. Ang puso ay nagiging tama lamang kapag tama
ang kayamanan. Kaya ang sinasabi ni Jesus, ang kayamanan dapat natin ay nasa langit. Patuloy tayong mag-ipon ng mga kayamanan na hindi naagna. Sabi, according to N.T. Wright, sabi niya, the commands of Jesus are an invitation to live in God's future now. Sabi naman ni Leon Morris, sabi niya, ang kayamanan sa langit ay hindi mystical obstruction. Ito ay life lived in obedience and devotion to God. Paganda niya, no? Hindi mystical abstraction. Ito ay life lived in obedience and devotion to God. Paano natin mga kapatid ginagawa ang mga bagay nito? Ito na, tatapusin ko na. Kapag ang Diyos ang kayamanan, ang puso, nagiging matatag sa krisis. Yung bang tipong kahit nahihirapan ka, meron kang hope, meron kang pag-asa sa Diyos, hindi ka pababayaan ng Panginoon. At gumagamit ang Diyos ng mga kapatiran para matulungan ka. Nasasaksihan ko sa inyo yan. Nasasaksihan ko sa inyo kung paano niyong tinutulungan yung ating mga kapatid, lalo na pagka merong karamdaman, merong mga tinutulungan ninyo. Kapag ang Diyos ang kayamanan, ang buhay ay nakasentro sa misyon ng Panginoon. Isa sa pangunahing misyon ng Panginoon sa bawat isa sa atin mga kapatid, yung maging mabuting patotoo tayo. Kasi kahit na hindi tayo nagsasalita ng Word of God sa kanila, yung buhay na binago, nagsasalita sa kanila. Misyon ng Panginoon yon. Kung ang Diyos ang kayamanan, ang mga desisyon ay para sa kabanalan, hindi sa pagkaganid. Hindi ni Joel Villanueva. Lungkot na lungkot ako sa kanya. Sabit na sa PDAP, sabit na kung saan ngayon, may justification pa siya. I'm sorry, pero dapat niyo malaman. Alam naman lahat, di ba? Hindi naman ako nagsisinungaling, hindi ako naninira, nakikita sa YouTube, nakikita sa mga bumabalandra doon sa mga wall ng ating mga Facebook. Kapag ang Diyos ang kayamanan, ang pagtitiwala ay lumalalim. Kapag ang Diyos ang kayamanan at ang buhay ay nagkakaroon ng eternal na direksyon. Yan ang nais natin mga kapatid. Ang tamang kayamanan ang nagtatama ng puso. Kaya kung gusto mong umayos ang buhay, ayusin mo kung ano ang inuuna mo. Ayusin mo, Brad! No? Ayusin mo kung ano ang inuuna mo. Panghuli, kung saan mo inilalagay ang iyong kayamanan, ang oras mo, pagnanasa mo, pag-iipon mo, pag-aalala mo, doon natatayo ang tolda ng iyong puso. Mga kapatid, saan naroon ang iyong puso? Dalawa lang. Yung sa Diyos at yung sa material. Tayo po magdidesisyon niya. Sapagkat tayo ay may kalayaan na gawin yung mga bagay na gusto natin gawin. Pero tandaan natin, ang lahat ng ginagawa natin, katulad ng nakasulat sa aklat ng Ecclesiastes, ang buong katungkulan ng tao ay matakot at sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Verse 14, sabi doon, magsusulit ka sa Diyos, mabuti man yan o masama. Pagpalain tayo ng Panginoon at laging dinggin ang ating mga dalangin. Tunay nga po na si Lord ang siyang nakakaalam ng nilalaman ng ating puso at siyang naghahari sa atin. Salamat po sa mabiyayang mensahe. Ngayon naman po ay paglikom ng handog ng ating kapatid na Kenneth Santos at kapatid na Jasmine Garcia. Paglikom po ng ikapo, pangako at tanging handog para sa Solomon's Builders.
Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Come, let us offer the sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruit of our lips giving thanks. The fruit of our lips giving thanks. Come and offer sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Come and offer sacrifices. Come and offer praise unto the Lord. Tayo po ay magsitayo, awit ng paghahandog. Amat ang nangyaring handog ng puso ay loob. Pagpalain kaming lubos sa ngalan ni Jesus. Inaanyayahan po sa harapan ang sumapit sa kaarawan, anibersaryo ng kasal at may natatanging pasasalamat para sa ating basbas at pasasalamat. Mabuhay, mabuhay ang awit namin. Masaya ang pusong dumadalangin sa Diyos Ama na lubhang maawain. Nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod ng may kagalakan kay Kristo na laging nagmamahal. Hello. Yung pong pag dumadako tayo dito sa harapan, kapahayagan po ito ng pagtitiwala sa Diyos. No, kaya malaking bagay sa mga nakakakita na literally ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon doon sa mga bagay, hindi lamang dahil sumapit tayo sa ating kaarawan, anibersaryo ng kasal, hindi lamang dahil iningatan tayo sa ating mga paglalakbay, pinagaling tayo sa karamdaman, kundi sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. At iyon ay kinikilala natin dahil ang Diyos ay mabuti. Sa amin pong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, nagpupuri at nagpapasalamat po kami, Panginoong Diyos, sa iyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin.
lalo higit sa aking mga kapatid na ngayon ay nakatayo sa trono ng iyong biyaya upang patuloy na ibalik sa iyo ang kanilang taus-pusong pagkilala at pagpapasalamat. Sa amin po mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan, anibersaryo ng kasal, pag-iingat sa kanilang mga paglalakbay, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, mga katugunan sa mga panalangin at iba't ibang mga pagpapasalamat na kinikilala nila, Panginoon, na Ikaw ang nagkaloob nito sa kanila. Dahil dito, Panginoon, tanggapin po ninyo ang kanilang taus-pusong pagpapasalamat sa iyo at marapatin po ninyo, Panginoon, na extend niyo po ang inyong kamay sa kamay ng inyong mga lingkod upang sa aming pagpapatong ng aming mga kamay ng Pastor Lino sa aking mga kapatid na ito, ang maranasan nila ay ang basbas na nagmumula sa iyo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang hari at mahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Amin, Ama. Doxolohiya, luwalhatit papurihan. Luwalhati papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal ng tanang mga nilalang. Amen. Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Para po sa ating recessional, kantahin po natin ng Sa Kanyang Pangako'y Naninindigan.
siyang buong buhay. Ang kanyang walhati ay isasaysay, sa kanya ng Diyos pinanangan. O panatag, matatag ako sa aking mangliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Pinaninindigan ko itong tunay, pinatawad ang aking kasalanan. Kay Jesus ako ay may kalayaan, sa tipan ng Diyos ay tiwasan. O panatag, matatag ako sa aking mangliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Aking pinaninindigang matibay, tawag ng banal na diwang patnubay. Si Jesus ay aking tanging kanlungan, sa tipan ng Diyos mananangan. O panatag, matatag ako sa aking mangliligtas. O panatag, sa Diyos ang buhay ko ay matatag. Maligayang araw po ng pagsamba sa bawat isa sa atin. Ang ating pong bilang ngayong umaga ay 165. Tayo po ay magkamayan at pahabol pong welcome sa ating kapatid na Ricardo Miranda at kapatid na Andrea Nicole Requiero. Tayo po ay magkamayan. May Sunday school po tayo. Kita ka Sa araw ng pagsamba, nananabik sa isa't isa. Salamat sa Panginoon. Hello. Welcome po kay kapatid na Junior Miranda, Ricardo Miranda. Welcome po. Welcome po. Lapitan mo, batiin mo, kamayan mo, yakapin mo, sabihin mong salamat sa iyo. Tayong lahat ay iisa kay Kristo. Tayo isang buong pamilya. Tayo sa buong pamilya. Tayo sa buong pamilya. Nagmamahalan at masaya. Lapitan mo. Lapitan mo, batiin mo, kamayan mo, yakapin mo, sabihin mo, salamat sa iyo. Tayong lahat ay isa kay Kristo. Tayo isang buong pamilya. Tayo sa buong pamilya. Tayo sa buong pamilya. Nagmamahalan at masaya. Nagmamahalan at masaya. Nagmamahalan at masaya.